Pagsamahin natin ang prutas at gulay at sigurado akong magugustuhan niya ang lasa nito. Pagkagising, uminom muna ako ng maligamgam na tubig. Tapos stretching, galaw-galaw para di may stroke. Ang sarap din kaya sa pakiramdam yung habang nag-uunat natunog yung mga buto. Kasi madalas wala na rin akong oras para magluto ng gulay na ulam. Kung magluluto din naman ng gulay, syempre mainitan na yun, dumaan na sa apoy. Sisiguraduhin mo lang talaga na i-half cook mo siya para manatili yung sustansya niya. Nagmamadali pa naman tayo kada umaga. Umpisahan na natin. 5 ang kailangan: carrots, mansanas, pipino, kamatis, at saging. Etong carrots, kalahati lang ilalagay ko. Kapag bumibili ako, ang kinukuha ko yung hindi imported. Kapag ang carrots malalaki, tapos mahaba, makinis, at saka wala siyang dahon, siguradong imported yun. Para sa akin kasi, mas masarap pa rin yung local, pero depende na rin po sa inyo yan. Kung anong klaseng carrots ang gagamitin nyo. Ayan, ganyan lang. Nilitan ko lang yung hiwa. Kaya ako inuna tong carrots kasi matigas to eh. At para na rin mapunta sa ilalim at magiling ng pinong-pino. Etong mansanas, kalahati din nilalagay ko. Pang isang tao lang kasi itong smoothie na gagawin natin. Pero kung 2 o 3 kayong iinom, buo ang ilalagay nyo. Mahigit 2 taon na rin ako nag-i-smoothie. Nagkaroon na nga ako ng suki na bilihan ng mansanas eh. Binibigay lang niya na 5 piso. Yung kulubot ng konti, may sira na maliit. Binibenta na niya na 5 piso sa akin. Choosy pa ba ako? Araw-araw akong nagbe-blender. Ang mahal-mahal na ng mansanas ngayon ah. Kalahati lang din na pipino ilalagay ko. Pero depende na rin yan sa laki ng pipino na nabili nyo. Mayroon din kasing pipino na sobrang laki. Tansyahin nyo na lang. Usually, gantong kulay ang binibili ko eh, dark green. Pero kung wala naman to, minsan naman yung light green o kaya yung may batik-batik na green. Sa kamatis, 2, kita nyo naman ang ganda ng pagkapula. Hinog na hinog. Kasama ng carrot, sila yung magbibigay ng kulay ng smoothie natin mamaya. Kaya importante sa kamatis, yung pulang-pula talagang ilalagay. Sasamahan ko din siya ng 2 pirasong lakatan. Pero kung malalaki yung nabili nyo, pwede na ang isa. Mabilis kasing maubos yung lakatan na paninda ni Manong. Pagdating ko doon, maliliit na yung naabutan ko. Etong pipino, mansanas at carrots na tigkakalahati, ibabalik ko lang sa ref. Itatabi lang para may blender ulit bukas. Sabi nga nila, hindi lang dapat sa material tayo nag-i-invest, pati sa kalusugan. Tama nga naman, 'di ba? Dahil pag nagkasakit, napakamahal ng pagpapa-hospital. Sa tubig pa lang ilalagay, dapat hindi lalagpas sa level ng prutas at gulay para hindi maging matabang. Balik tayo sa topic kanina. Sa doktor pa lang, laboratory, tapos gamot pa. In short, mahal magkasakit. Kung gusto nyong lagyan ng dahon, pwede naman kagaya ng dahon ng malunggay. Sa akin kasi, hindi na ako naglalagay. Madalas naman kasing naglalaga ako ng dahon ng malunggay para gawing tsaa. Kung tutuusin, pwede namang kainin nang hindi na bine-blender. Pero ayon sa mga eksperto, ang prutas at gulay kapag binblender, madaling i-absorb ng katawan yung nutrients. Yung mansanas at saging, yun ang magsisilbing tamis ng smoothie natin. Pakiwari ko nga kahit bata, gugustuhin to eh kasi masarap. Pagkainom ko neto, magpapalipas lang ako ng 30 minutes. Tapos mag-aalmusal naman ako ng kanin o kaya tinapay. Dahil busog na rin ako sa smoothie, konti na rin talaga yung almusal na makakain ko. Dahil 2 baso mahigit yung nagawang smoothie, may iniiwan talaga ako na 1 baso. Ito naman, ilalagay ko muna sa ref, tapos babalikan ko siya bago ako umalis ng bahay para pumasok sa store. Kahit sabihin nating tigkakalahati yung nilagay na carrots, mansanas at pipino, marami na rin siya ha. Bagay to sa mga taong gustong mag-healthy diet, yung may mataas na acid sa katawan at saka yung mga gustong mag-detox. Pwede din sa mga taong may mataas na blood pressure at marami pang iba, basa-basa na lang.